Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nahirapan ang ilang commuters na makasakay ng jeep ngayong araw, kasabay ng pag-arangkada ng nationwide tigil pasada ng grupong Piston. Lalo't aabot sa 70,000 na mga jeepney driver ang lumahok dito sa iba-ibang lugar. Nakatakda ring magmarcha ngayong Biyernes ang grupo papuntang Malacanang para idulog ang sitwasyon ng kanilang sektor, pati ang panawagang tanggalin na ang mga buwis na ipinapataw sa langis. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Presyo ng langis! Ibaba! Ibaba! I-roll back! Sa Welcome Rotonda sa Quezon City, nagsimulang maikling programa ng transport group na Piston kasabay ng ikarasan nilang tigil pasada dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Hanggat hindi pinakikinggan ni Bongbong Marcos yung ating panawagan na pagbasura sa old regulation law, pagtanggal sa excise tax at saka sabat sa langis. Lumalakihan nila na babawas sa araw ang kita ng jeepney driver ngayong hindi pa umaaksyon ng gobyerno. Bagamat may nakalatag na cash fuel subsidy, hindi nila ito pang matagalan. Tanong tuloy ng militanteng grupong Bayan, kailan gagamitin ng Pangulo ang emergency powers nito sa pagtapyas o pagsuspindi sa mga pinapataw na buwis sa langis para ibsan ang pasanin ng PUV drivers at motorista. Pero anong petsa na? Pero malinaw ngayon na yan ay papogi lamang, hindi tapat na aksyon ng pamahalaan. Walang gagawin na pag-suspend ng excise tax para ibaba ang presyo ng langis. Kinastigo rin ng Piston ang pag-atras ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa implementasyon ng dagdag pasahe sa pampublikong sasakyan na epektibo sana Huwebes, March 19. Disbayado tayo, dapat sabi natin dapat hindi yung piso ang kanyang sinuspindi, dapat ang sinuspindi ni Bongbong Marcos ay yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. 70,000 ang mga jeepney driver nationwide ang lumahok sa tigil pasada ng Piston. 10,000 sa mga ito ay dito sa Metro Manila. Kaya't hirap ang ilang commuter na makasakay lalo't natapat ito sa morning rush hour. Puno po. Puno. Ngayon lang naman po nangyari yan, hindi naman po ganyan tumatagal. Sa kabila nito, piniling bumiyahe ng ilang jeepney driver pero minadong hirap kumita. Kung magtatambay sa bahay, wala rin eh. Maubos lang yung ipon. Kahit pa paano, meron pa naman mauwi na 300, 500, ganun. Maliit. Sa tatlong anak ko, sa pangabaon pa lang, wala nang matitira eh. Pagkain pa. May ilang government agencies gaya ng Office of the Vice President at Department of Transportation ang nag-deploy ng bus para sa libreng sakay. Inactivate rin ng MMDA ang kanilang Emergency Operations Center para makita ang sitwasyon sa lansangan. Sa ikalawang araw ng kanilang tigil pasada ngayong Biyernes, March 20, nakatakdang magmarcha ang grupo papuntang Malacanang upang kalampagin ang pamahalaan na makinig sa kanilang hinaing. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.